Hi, I'm Clay, and welcome to the first episode of our October series, Esperify, kung saan susubukan namin isalaysay ang mga kwento mula sa Biblia at sabay-sabay tayong magninilay kung paano natin ito i-apply sa buhay ng bawat isa. Ngayon, kung handa ka na, inaanyayahan ka namin kumuha ng panulat at papel at ilabas ang inyong mga Biblia at sabay-sabay natin itong buksan sa libro ni Jeremiah. Ang scripture reading natin ngayon ay manggagaling sa Jeremiah 32 verses 1 to 15. At ang sabi dito, "The following message came to Jeremiah from the Lord in the 10th year of the reign of Zedekiah, king of Judah. This was also the 18th year of the reign of King Nebuchadnezzar. Jerusalem was then under siege from the Babylonian army, and Jeremiah was imprisoned in the courtyard of the guard in the royal palace. King Zedekiah had put him there, asking why he kept giving this prophecy. This is what the Lord says, I am about to hand this city over to the king of Babylon, and he will take it. King Zedekiah will be captured by the Babylonians and taken to meet the king of Babylon face to face. He will take Zedekiah to Babylon, and I will deal with him there, says the Lord. If you fight against the Babylonians, you will never succeed." At the time the Lord sent me this message, he said, "Your cousin Hanamel, son of Shalom, will come to you and say, 'Buy my field at Anathoth. By the law you have the right to buy it before it is offered to anyone else.'" Then, just as the Lord had said he would, my cousin Hanamel came and visited me in the prison. He said, "Please buy my field at Anathoth in the land of Benjamin. By law you have the right to buy it before it is offered to anyone else, so buy it for yourself." Then I knew that the message I had heard was from God. So I bought the field from Anathoth, paying Hanamel 17 pieces of silver for it. I signed and sealed the deed of purchase before witnesses, weighed out the silver, and paid him. Then I took the sealed deed and the unsealed copy of the deed, which contained the terms and conditions of the purchase, and I handed them to Baruch, son of Neriah, and grandson of Maaseiah. I did all this in the presence of my cousin Hanamel, the witnesses who had signed the deed, and all the men of Judah who were there in the courtyard of the guardhouse. Then I said to Baruch as they all listened, "This is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel, says. Take both this sealed deed and the unsealed copy, and put them into a pottery jar to preserve them for a long time. For this is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel, says. Someday, people will again own property here in this land, and will buy and sell houses and vineyards and fields." So bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakilala sa inyo si Jeremiah. So Jeremiah is one of the prophets from the Old Testament. At isa sa mga pinakasikat na verses galing sa book niya ay yung galing sa Jeremiah chapter 29 verse 11, kung saan dun sinasabi na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you future and hope." At sa verse pa lang na yun, makikita na natin kung ano yung naging mission at purpose ni Jeremiah bilang isang prophet. So, Jeremiah was also known to be the weeping prophet. Dahil very openly siya nagsasabi ng kanyang mga sorrow at frustrations sa mga sins ng tao sa Judah kung saan siya nabibilang. Dahil dito, naisulat niya rin ang Book ng Lamentations kung saan nandun nakapaloob yung grief niya sa destruction ng Jerusalem. Nagsimula ang libro ni Jeremiah sa kung paano siya tinawag ni God para isabuhay yung purpose niya. Pero, kagaya ng ibang mga nauna sa kanya, meron ding party kay Jeremiah na isinubukan niyang isuko yung calling na yun kay God. Sabi dito sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 8, "The Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart, and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord," I said, "I can't speak for you. I am too young." The Lord replied, "Don't say I am too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And do not be afraid of the people, for I will be with you and I will protect you. I, the Lord, have spoken." Hindi na bago para sa mga kwento sa Bible ang magkaroon ng ganitong pattern. Kung matatandaan natin sa kwento ni Abraham at Moses, meron din yung mga pagkakataon na nag-doubt sila dun sa promise or sa calling na ibinigay sa kanila ni God. Una, si Abraham, nag-promise si God sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Pero dahil sa age niya, nagkaroon ng doubt si Abraham kung possible ba yun. Si Moses naman, nung tinawag siya para i-fulfill yung purpose niya sa panahon ng mga Egyptians,
Nagkaroon din siya ng doubt sa sarili niya kasi ayon sa kanya, hindi naman daw siya magaling magsalita. Kung titignan natin itong tatlong kwento na to, makikita natin ang 4 na element ng pagtawag ni God. Una, ay yung mismong pagtawag na gumawa tayo ng something para sa kanya or i-fulfill natin yung purpose na meron siya para sa atin. Pangalawa ay yung pag-promise niya na sasamahan niya tayo every step of the way. Pero kagaya nga ng sa kwento nila Jeremiah, Abraham at Moses, meron yung pangatlo o yung doubt natin dun sa promise or purpose na ibinigay sa atin ni God. Posibleng dahil tingin natin hindi natin kaya or hindi enough yung resources natin o di naman kaya ay kulang yung kaalaman natin sa kung ano yung totoong kayang gawin ni God para sa atin. Pero sa lahat ng yon, meron yung pang-apat, which is yung constant reassurance at yung pag-chase sa atin ni God para i-fulfill yung purpose na yun. At yung walang sawa niyang pagpapaalala sa atin na kahit sa mga pagkakataon na hindi natin masyadong nararamdaman, kasama natin siya. Sa kwento ni Jeremiah, ilang beses siyang idinala ni God sa sitwasyon na parang imposible, na kung may gagawin siya, hindi masyadong mag-make sense. Una is yung pakiramdam niya na masyado siyang bata at hindi pa worthy para sa calling na ibinigay sa kanya. Pangalawa ay yung nasa scripture reading kung saan inutusan siya ni God na gawin yung isang bagay na kung iisipin mo sa context ng time na yun, parang hindi logical or hindi siya purposeful. Kasi sino ba naman ang bibili ng lupa mula sa isang lugar na sinabi na rin mismo ni God na kukuhanin na mula sa kanila. Pero kagaya nga nung 4 na bagay na nabanggit ko kanina, sa dulo ng lahat ng yon, sa struggle na yon, sa doubt na yon, andun yung reassurance ni Lord na kunin mo to kasi someday, itong lupa na to, mukha mang imposible ngayon at mukha mang kukuha din na sa inyo ngayon. Babalik kayo dito at magkakaroon dito ng fields, vineyards at makakapagpatayo ulit ng mga bahay. Sa kwento ni Jeremiah at sa mga iba pang kwento ng nauna at sumunod sa kanya, makikita natin na isa sa mga specialty ni God ay yung magpakita ng miracle sa mga panahon na pakiramdam natin or tingin natin imposible nang mangyari yung bagay na hiniling natin sa Kanya or yung purpose na ibinigay niya sa atin. Minsan, yung ganong feeling lalo sa atin ng mga kabataan, nakaka-overwhelm siya. Lalo at nabubuhay tayo sa mundo na parang pinapanigan kung ano yung material na nakikita natin or kung ano yung andyan na. Pero kagaya nga ng nakalagay sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of the things we cannot see. Bilang mga Kristiyano na tinawag para gawin ng isang purpose ni God, yung faith natin ay natetest hindi sa kung ano yung nakikita natin or kung ano yung meron tayo. Ito ay napagtitibay at nasusubukan ng mga bagay na hindi pa natin alam or hindi pa natin nakikita. At ang challenge sa atin bilang mga believers, bilang mga naniniwala at mga miyembro ng isang simbahan ay yung maniwala na kahit gaano pa ka-imposible yung isang bagay para sa atin. Maswerte tayo na minsan hindi na ibibigay kung ano yung eksaktong hinihingi natin dahil may mas magandang plano pala si God. Meron pala siyang mas malaking ipagagawa sa atin na mabibigyan tayo ng pagkakataon na ipakita siya sa iba or ipakita sa iba kung paano niya binago yung buhay natin. Sa kwento ni Jeremiah, naway mapaalalahanan tayo na hindi kailanman magiging madali ang pagtugon sa pagtawag ni God. Kahit na bata, matanda, matagal na sa church or bago sa church, once na tinawag ka ni God para gawin yung isang bagay or i-fulfill yung bagong purpose para sa Kanya, para sa glory niya, one way or another, mapupunta ka sa sitwasyon na may kailangan kang i-give up. At iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi lahat nagpapatuloy. Ngayon, sa pakikinig ninyo sa episode na ito, sana mapaalalahanan tayo na kahit dumating tayo sa sitwasyon na parang hindi na nag-make sense lahat or nasa panahon na tayo na mukhang imposible nang mangyari yung purpose ni God sa buhay natin. Sana maalala natin na pwedeng magbago yung circumstances na meron tayo. Pwedeng magbago yung mindset natin towards sa mga bagay-bagay. Pwedeng magbago yung mga resources, madagdagan or mabawasan. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. At yun na yung promise ni God. Pwedeng magbago yung puso natin. Pero si God, hanggang kailan hindi siya magbabago. At kahit nasa panahon tayo na pakiramdam natin hindi niya tayo nakikita or hindi natin siya masyadong nararamdaman, tandaan lang natin yung sinabi niya kay Prophet Jeremiah na before I formed you in the womb, I knew you.
Before you were born, I set you apart. Lahat tayo, hindi man natin alam ngayon, merong purpose na ginawa si God para sa atin. Kahit sa mga panahon na pakiramdam natin, nalalayo ulit tayo sa Kanya. Pag naniwala tayo sa promise niya ngayon, mulit-muli gagawa siya ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. Sa kwento ni Jeremiah, makikita natin yung napakagandang interplay ng tatlong bagay na nabanggit sa 1 Corinthians chapter 13, which is yung hope, faith, at love. Dahil sa kwento niya, kahit mahal niya yung bayan niya, pinili niyang mas mahalin si God. Pinili niyang maniwala kay God at pinili niyang buhayin yung hope na ibinigay ni God sa kanya. Sana magawa din natin yun sa mga pagkakataon na sa atin naman hilingin ni God na maniwala tayo sa Kanya despite our circumstances, despite of how painful things may be, despite of how dark the world seems to be for us. Naway magsilbing alaala tong kwento na to na laging may hope, laging may mas magandang rason lahat kasi yung promise ng magandang future ay hindi lang galing sa atin, kundi galing sa kay God. Sana mula sa kwento ni Jeremiah, mapaalalahanan tayo na yung buhay natin hindi random. Kahit pa gaano ka-random yung mga gusto natin gawin. Lahat tayo ay binuo dahil sa isang purpose. Hindi tayo nabuo dahil sa aksidente, dahil sa pagkakamali. Nabuo tayo dahil may purpose si God para sa atin. Nabuo tayo fearfully and wonderfully. At kung bubuksan lang natin yung puso at mata natin dun sa purpose na yun, for sure, kagaya ni Prophet Jeremiah, sasamahan tayo ni God bago pa yun magsimula habang ginagawa natin yun at hanggang marating natin yung dulo ng purpose na yun. Kilala tayo ni God kahit sa mga pagkakataon na pakiramdam natin hindi natin kilala maski yung mga sarili natin. Kung nasa sitwasyon ka man na pakiramdam mo tinatawag ka ni God para gawin yung isang bagay or may hinihiling siyang bitawan mo, huwag ka sanang matakot na sumunod sa Kanya dahil pwedeng hindi tayo si Jeremiah pero kagaya niya, kilala tayo ni God. He knows our hearts, He knows us by name, and He will always know and He will always give us what is best for us. Let us all close this episode with a prayer. Panginoon, Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na maidaos ang unang episode ng Spirify. Maraming salamat po Panginoon sa buhay at sa kwento ni Prophet Jeremiah. At maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na kilala mo kami simula pa nung nasa sinapupunan pa kami hanggang sa tinawag mo kami at hanggang sa mga susunod pa na araw ng buhay namin. Panginoon, maraming salamat na higit na mas maganda ang plano mo kaysa sa anumang plano na pwede namin maisip para sa sarili namin. At maraming salamat na hindi mo yan kailanman ipinagkait o ipagkakait sa amin. Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pagtawag kahit pa sa mga pagkakataon na nakakaramdam kami ng pagdududa. Salamat Panginoon sa walang sawa mong pagpapaalala sa amin na kasama ka namin. Naway patuloy mo po kaming gabayan at idaan at ituro sa tamang lahat. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang buhay ng mga nakidalo sa online devotion na to. Naway maramdaman po nila ang presensya at pagmamahal mo, Panginoon. Kaya din po itinataas ko sa inyo ang mga makakasama pa namin sa mga susunod na episode. Naway patuloy mo pong paglagutin ang October series na ito at naway paabot po namin ang lahat ng purpose na inilaan namin para dito. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Once again, I'm Clay and thank you for listening for the first episode of Spirify. Together, let us stand tall, speak life, and lead strong.